morning sa lahat ng ating mga kaibigan, sa ating mga kabiyaya. Muli, nandito tayo ngayon sa ating The Bible Talk. So, pag-uusapan na naman natin ang mga bagay na pwedeng makatulong sa atin sa pang-araw-araw. Ang salita ng Panginoon. No, napakahalaga po nito na lagi tayong guidance ng salita ng Panginoon para sa bawat desisyon natin sa ating buhay ay meron tayong kalooban na sa Kanya'y sumusunod. Okay? So muli po, ito ang inyong kaibigan, walang iba kundi si Pastor Kevin Alapar. So, good morning sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa ating mga followers, sa Valenzuela City, sa Puerto Princesa, at sa buong Pilipinas. Thank you very much sa inyong lahat. Okay, ito po ang ating Bible Talk na inyong sinusubaybayan. So, ang pag-uusapan natin ngayon, ang Pilipos 2, versikulo 13. Ang sabi ng salita, sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayahang masunod nyo ang kalooban niya. Imagine natin mga kaibigan, si Lord pa rin ang nagbibigay ng kakayahan para ang kanyang kalooban ay masunod natin. Napakahalaga po nito na ang kalooban ng Diyos ang sinusunod natin. So, meron tayong plano, meron tayong desisyon, pero iba pa rin yung tinatawag nating sinusunod o kinukonsulta natin ang kalooban ng Diyos. Bakit ba gusto ng Diyos na sundin natin ang kanyang kalooban? Kasi nga, napakahalaga ng tao sa Diyos. Napakahalaga niya tayo, masyado tayong mahalaga sa Diyos. Bakit kaya, no? Bakit kaya tayo sobrang halaga? Sabi nga nito sa John 3:16, no? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napaka sarap po na ganun tayo kaimportante sa ating Diyos Ama, no? Mahal na imagine natin na inalay niya ang kanyang bugtong na anak. Maraming pwedeng ialay, pwede namang pumili na lang siya ng mga anghel o yung mga mamahaling bagay, pero ang pinaka mahalagang bagay, ang inalay niya ang kanyang anak. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Kaya kapatid, kung for example, ikaw ay maraming problema sa buhay, marami kang iniintindi na bumabagabag sa iyong damdamin, lumapit ka sa Panginoon. Lumapit ka. Kasi napakahalaga na tayo ay nasa presensya ng Panginoon dahil may pangako ang Diyos sa atin, no? Ang pangako niya dito sa Titus 3 versikulo 7, upang sa kanyang biyaya maiturin tayong matuwid at makamtan natin ang buhay na walang hanggan na ating inaasahan. So pagka tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, no, i-pray natin na turuan tayo dahil siya rin ang nagbibigay ng guidance para mapagtagumpayan natin ang mga pinagdadaraanan natin sa araw-araw. Lahat tayo na nandito, walang exempted sa problema. Lahat tayo dumadanas ng problema, pero pag tayo ay nasa Panginoong Hesukristo, kapatid, sapat ang biyaya niya para mapagtagumpayan natin kung anuman ang dinaranas mong problema. Dito sa ating Bible Talk, pwede kayong tanong, mag-request, magpa-prayer request kung ano man ang mga problema, at pwede rin kayong kumontak sa akin para kung ano man ang mga problema na meron ka, pwede natin pag-usapan at hingin natin ang presensya at kalooban ng Panginoon kung paano tayo makakalagpas sa ating mga problema. Dahil dito sinabi sa ating salita, no? Salita ng Panginoon dito sa Titus 3 versikulo 5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Ang pagiging mabait po ay ayos po yan. Yan po ay napakaganda. Yan po ay bunga ng ating
pananampalataya sa ating Panginoon. Pero hindi doon sa mabubuting gawa, doon tayo niligtas. So babasahin ko ulit sa Titus 3 versikulo 5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Imagine mo, dahil sa kanyang grace, sa kanyang biyaya, iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng banal na espiritu na naghuga sa atin at nagbigay ng bagong buhay. Yan po, napakaganda po ng versikulo na to. Ito yung ipinadala ng ating Diyos Ama, ang kanyang bugtong na anak, upang lahat tayo, dahil wala namang matuwid sa atin ni isa, kaya ang ating mabubuting gawa hindi makakapagligtas sa atin. Kahit gaano kabuti ng ginagawa mo, hindi yan ang makakapagligtas sa iyo para mapunta ka sa Ama, sa kaharian niya. Hindi ka mapupunta doon. Para mapunta tayo sa kaharian ng Diyos at makapiling natin ang ating Panginoong Hesukristo, tanggapin natin ang ating Panginoong Hesukristo, at pag tinanggap mo yan, magbubunga yan ng mabubuting gawa. Naggaling sa ating Panginoong Hesukristo, kaya natin nagagawa ito. Tulad ko, hindi ko nagagawa ang mga bagay na ito kung hindi ko isinuko ang aking buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Napakasarap, kapatid, maglingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi puro hanap buhay. Totoo, ako ay isang negosyante na dati walang inisip kundi paano kumita, umasenso, umunlad. Pero pag ando doon ka na, wala rin naman. Kulang. Laging kulang. Lagi kang may hinahanap. Wala kang satisfaction sa tinatawag nating success. Kahit gaano kalaki na nang naabot mo, kulang pa rin. Para mapunuan ang kakulangan na yan, kailangan ang Diyos ay nasa atin. Doon magiging kompleto at mapayapa ang ating buhay. Marami po akong negosyo, almost 35 years na po ako nagninegosyo, iba't ibang klaseng negosyo, naging successful, bumagsak, umangat, pero laging may kulang. Mabili mo man ang isang bagay, kulang pa rin. Mabili mo man ang sasakyan, gusto mo another na naman. Makapagpatayo ng bahay, gusto mo another bahay na naman. Ibig sabihin, laging kulang. Para makumpleto ang ating buhay, kapatid, isuko mo ang buhay mo sa ating Panginoong Hesukristo. Huwag mong ikahiya ang salita ng Panginoon, panghawakan mo. Marami sa atin, tulad ko nung araw, nahihiya ako. O yan, no? Saan tayo nahihiya? Nahihiya tayong i-share ang Word of God. Nahihiya tayong sabihan na, uy, mabait ka na, baka kunin ka ni Lord. Nahihiya tayong i-share sa ating mga kaibigan, baka tayo kantsawan. Kapatid, sa oras na tinanggap mo ang ating Panginoong Hesukristo, ito ang pagkakataon na i-share natin ang mabuting balita. Maraming mga kwentuhan na wala namang kakwenta-kwenta, pero proud tayong ikwento. Mas dapat tayong maging proud. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Hesukristo dahil pinigyan ako ng pagkakataon at hinanap niya ako. Ikaw rin, kapatid, kung gusto mo ng kapayapaan, kumpleto at satisfaction na tinatawag nating kapayapaan sa isipan, sa hanap buhay, tulad ko na isang negosyante na dati walang ginawa kundi paano ba umasenso, dahil ang tinitignan ko, gusto kong mas angat sa mga kaibigan, sa mga kakilala, yung mas sikat. Yung pala ay mali pala yun. Dahil ang kailangan natin, hindi yung para sa mundong ito. Ang kailangan natin, ang kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon, maligtas tayo. Tulad niya ng kanyang salita, no? Dito sa Salmo 103 verse 8, no? Hanggang 13 yan. Ang sabi ng salita, dahil kung gaano man kalaki ang agwat ng langit sa lupa, ganun din kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Napakamahal tayo ng Diyos. Isang bagay ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan kapag ikaw ay nasa Panginoong Hesukristo. Kapatid, napaka-importante na ang Panginoong Hesukristo ay maging kasama natin saan mang bagay. Hanap buhay man yan, o sabihin natin na anuman ang kalagayan mo sa buhay. Ikaw man ay negosyante, mag-aaral, o ikaw man ay tinatawag nating empleyado, napaka-importante na kasama natin ang Diyos sa ating buhay.
hindi ka magiging satisfied sa buhay mo. Ako ay isang buhay na patotoo. Almost 50 plus na ang edad ko na puro hanap buhay ang ginagawa. Pero wala pong tinatawag na satisfaction. Magkakaroon ka lang ng tinatawag na satisfaction o yung contentment sa buhay kapag na kay Kristo ka. Kapag ang Diyos ay nasa buhay mo. Pero kung wala ka sa buhay na ito ay pangmundo ang hinahabol mo, hindi ka magiging masaya kasi laging kulang. Hindi po boring ang maging Kristiyano. Hindi po boring ang tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po siya boring na nasa church ka. Dahil sa church, makakatagpo ka ng kapayapaan. Sa church mo matatagpuan ang tunay na tinatawag nating peace of mind. Kaya kapatid, kung ikaw for example ay napagod na sa iyong negosyo, gusto mo magkaroon ng kapayapaan. Gusto mong lalong matuto sa tinatawag na negosyo na naaayon sa kalooban ng Panginoon, inaanyayahan kita. Tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo. Kung nais mong tanggapin ang Panginoong Jesucristo, inaanyayahan kita na sundan mo ang panalangin ng pagtanggap. Okay? So, para masundan natin ang panalangin ng pagtanggap, tanggapin natin siya ng buong puso at aariin mong ang panalangin ito ay para sa iyo. Simulan natin magbasa ng Biblia. Simulan natin i-search ang mga church na kung saan doon ka ilalagay ng Panginoon. Okay, ipikit mo ang iyong mata, iyuko mo ang iyong ulo, sabayan mo ako sa panalangin ito sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? Okay. Panginoong Jesucristo, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako po'y mapapahamak ng hiwalay sa inyo. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga naging kasalanan at pinapatawad ko na rin po ang lahat ng mga nagkasala at nakapanakit sa akin. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ako po'y naniniwala na ikaw ay namatay, muling nabuhay, umakyat sa langit at muling magbabalik. Panginoong Jesucristo, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Kapatid, ang panalangin ito ang simula. Kung ariin mo, tanggapin mo at isuko mo ang iyong buhay. Kapatid, napakasarap magnegosyo ng kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi stressful. Tulad na sinabi ko, may kapayapaan, masarap magnegosyo, at ando doon ang tinatawag na satisfaction. So muli sa ating lahat ng mga taga-subaybay, ito po muli ang inyong kaibigan, walang iba kundi si Pastor Kevin. Andito pa rin tayo sa ating Bible Talk, God's Presence. So inaanyayahan ko kayong muli na sa susunod na episode, kita-kita ulit tayo. Bye-bye!